Habang abala ang mundo sa kani-kanilang problema at ang katatapos lang na Asian Summit na ginanap sa South Korea at nakatakdang ganapin naman para sa susunod na taon na ang mag-host ay ang Beijing, China. Tahimik pero planado ang mga kilos ng China sa West Philippine Sea at sa gitna nito, ang Scarborough Shoal, isa sa pinakamainit na bahagi ng karagatan sa ngayon. Unti-unting binabago ng Beijing. Pero ano nga ba ang totoo? Ang sinasabi nilang Nature Reserve Project o isang maingat na panlilinlang para sakupin pa lalo ang teritoryo ng Pilipinas. Noong mga nakaraang buwan, nagsimulang kumalat ang impormasyon na plano raw ng China na gawing nature reserve ang Scarborough Shoal o tinatawag nilang Wangyan daw. Ayon sa mga opisyal na ulat, layunin daw ng proyektong ito na protektahan ang mga maritime biodiversity at ang gawing eco-tourism zone ng ang lugar. Pero sa likod ng mga magandang salita nito, unti-unti nang nabubuo ang tunay na layunin ng China. Dahil kung tutuusin, paano ka magtatayo ng nature reserve sa isang lugar na hindi mo naman pag-aari? Ang Scarborough Shoal ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon mismo sa 2016 Hague ruling. Ngunit sa halip na igalang ang desisyong ito, mas pinili ng China na magpadala ng mga research ship, Coast Guard vessel at mga artificial floating platform na umani para sa environmental study. Hindi lingid sa kalaman ng mga eksperto na ang ganitong environmental project ay matagal ng taktika ng Beijing. Gamit ang pangakong proteksyon sa kalikasan, unti-unti silang nagtatayo ng mga permanenteng istruktura gaya ng radar station, communication tower, at supply depot na kalaunan ay gagawin nilang military outpost. Ganito rin ang ginawa nila sa Ferry Cross Reef o Mischief Reef at Subi Reef. Noong una sinabing para lang sa mga mangingisda at para sa ecological research, pero ngayon may runway na, may missile system at radar installation. Ngayon, tila gaanon din ang gustong mangyari sa Scarborough Shoal. Habang pinapaniwala nila ang mundo na ito ay isang eco-project, tahimik silang nagtatambak ng mga buhangin, nagtatayo ng concrete structure, at pinapali sa mga Pilipinong mangingisda na matagal nang naninirahan at nangingisda roon. Ayon sa mga satellite images at maritime analysts, nakitaan ng mga malalaking pagbabago ang loob ng lagoon ng Scarborough Shoal. May mga rectangular na bahagi na tila ginagawang base o dock area. Bukod pa rito, napansin din na may mga underwater cables at sensor system na posibleng ginagamit para sa surveillance. Ang pinakamatindi pa rito, may mga ulat na ang ilalim o ang ilan sa mga marine researcher ng China ay aktwal na mga tauhan ng People's Liberation Army o PLA Navy na nagsasagawa ng reconnaissance operation. Ibig sabihin, hindi kalikasan ang tunay na pakay kundi military control at strategic expansion. Habang lumalawak ang kontrol ng China, mas lalong nahihirapan ang mga Pilipinong mangingisda. Marami ang hindi makalapit sa shoal dahil sa blockade ng Chinese Coast Guard. Ang dating sagana sa uling ngayon ay halos wala ng laman. Sa mas malawak na perspektibo, ito rin ang banta sa kalayaan ng paglalayag at sa seguridad ng buong Southeast Asia. Dahil kapag tuluyan nang nagkaroon ng base sa Scarborough Shoal,
mas lalawak pa ang search and Chinese military surveillance at mas mahihirapan ang ibang bansa, lalo ng Pilipinas, na maagalaw sa sarili nating karagatan. Ngayon, unti-unti nang nabubuko ang panlilinlang. Maging ang mga bansang tulad ng Japan, United States at Australia at maging ang South Korea ay naglabas ng mga pag-aalala sa di umano'y environmental project ng China. Maritime expert ay nagsasabing ito raw ay isang cover operation para sa militarization ng West Philippine Sea. Maging ang Philippine Coast Guard ay naglabas ng mga larawan at video na nagpapakitang may mga Chinese vessel na nagtatayo ng kung ano-anong mga barge-like structure sa loob mismo ng shoal. Dahil dito, muling nanawagan ang maraming Pilipino na huwag magpalinlang sa magagandang salita ng Beijing. Ang nature reserve daw ito ay walang iba kundi ang isang makabagong anyo ng pananakop. Hindi masama ang pangangalaga sa kalikasan, pero kung ito ay gagamitin bilang takip sa pag-angkin ng hindi kanila, ito ay hindi proteksyon, ito ay panlilinlang. Ang Scarborough Shoal ay bahagi ng ating karagatan, ng ating kabuhayan at ng ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Panahon na para patunayan na hindi basta-basta kayang takutin ng malalaking bansa ang katotohanan gaya ng China. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang makabayang balita at analysis. Ito ang inyong Friendly Talk TV. Ito ang tinig ng bayan kung saan ang katotohanan hindi kayang tabunan ng dagat at ng kasinungalingan. Maraming salamat po.